mo, tao, involved yung tatay niya dito. Hirap na ako maglakad. Kung ako sa'yo, tumakas ka na, iwan mo niya ako dito, humingi ka na ng tulong. Itong si Regan dito nga kay Harry dahil iniligaw nga sila ni Harry. Ayaw kasi ni Harry na matuntun ang kanyang amang si Carlos dahil alam niya na mag-i-skandalo lamang sila at pagbibintangan nga ang kanyang ama. Nais kasi ni Harry na siya talaga ang unang makakumpirma kung totoo ba talaga ang ginawa ng kanyang ama. At ito nga'y nagtatalo pa sila. Sinabi ni Regan na talagang itong si Harry ay kumakampi sa kanyang ama. Parehas na parehas umano sila Harry at itong si Doc Carlos ang ugali. Dito na may nagsalita itong si Doc Lyndon. Sinabi niya nga kay Regan na wag naman husgahan itong si Harry. Hindi biro ang kanyang pinagdaraanan. Ama niya ang involved sa krimen. Kaya hindi madali para kay Harry ang mga bagay. Kaya naman sinabi ni Doc Lyndon na bigyan natin si Harry ng benefit of the doubt. Dugtong naman itong si Annalyn na iba umano itong si Harry, iba naman siya kay Doc Carlos. Ay malaki ang tiwala ni Annalyn kay Harry at alam niyang gagawin ni Harry kung ano ang nararapat. Sa kabilang banda, matapos ng malaman ni Harry na niloloko pala siya ng kanyang daddy, hindi ito nagsasabing ng katotohanan. Nabisto niya ito sa mga bibig na rin ng kanyang chismosang kapitbahay at isa ring kortiker na walang iba kundi itong si Arman. Dahil na rin sa magkaiba ang kwento ni Arman sa kwento ng kanyang daddy, kaya naman doon na nga siya naghinala at nakumpirma nga niya talaga matapos niyang maisahan ng kanyang amang si Carlos at dito niya nakita lantaran ang kaawa-awang sitwasyon nga nitong si Lynette matapos nga niyang mabuksan ang kwarto sa taas. Bukan ni Harry na iligtas ang kanyang tita Lynette, ngunit talagang nahirapan siya sapagkat mabigat ang kanyang tita Lynette. Hindi na kasi kaya nitong maglakad dahil na rin sa nabugbog ng gusto ang katawan. Ginawa kasing punching bag ng kanyang daddy. Yan naman nang lulupaypay at nanghihina itong si Lynette. Hindi na nito kayang maglakad na siya lang. Ngunit nang makita nga ni Lynette na hindi kaya nga ni Harry at hirap na hirap nga siya, sinabi niya na hayaan na lang umano siya at iligtas na niya ang kanyang sarili nang sa ganun makatawag siya ng tulong. Huwag na siyang magpaabot sa kanyang tatay Carlos dahil sa oras nga na makita siya ni Carlos, tiyak na hindi siya makakaligtas sa kademonyuhan ng kanyang ama, lalo't nalaman na ang katotohanan. Hindi alam ni Lynette kung anong kayang gawin ni Carlos dito sa kanyang anak nitong si Harry. Binalaan pa man niya itong si Harry. Nasa oras nga na kalabanin siya ay hindi niya alam kung anong magagawa niya. Kahit pa anak, baka makalimutan niya na anak daw siya. Nanganganib na nga ang buhay nitong si Harry. Kaya sinabi ni Lynette na umalis na siya habang wala pa si Carlos. Mabibigla nga sila dahil andyan na nga ang kotse at sinabing tumakas na nga itong si Harry dahil kawawa lang siya pag nabutan ng kanyang ama. Sa kabilang banda, itong ang si Dax ay patuloy ang panunuyo dito kay Zoe at dahil na rin sa iniisip ni Zoe na magagamit nga itong si Dax laban sa kanyang ina dahil gusto rin niyang makalabas na ng kulungan. Kaya naman sa oras nga na maging okay silang dalawa ni Dax, maaring si Dax ay hindi na nga titistigo pa sa kaso ni Moira at posible na nga itong makalaya. Balit hindi naman makakaligtas si Zoe sa pagkukutya nga nitong si Justine matapos nga niyang makita na inaabutan siya nitong si Dax ng cake. Sinabi ni Justine na iba na pala ang mga pasyente ngayon dahil matapos kuhanan ng vital sign ay binibigyan na pala ng cake. Ito nga ay pinuluso po siya nitong si Dax at sinabihan na kung ano naman daw ang masama kung bibigyan niya ng cake itong si Zoe. Naiinggit pa daw siya dahil walang nagbibigay sa kanya ng cake. Napanganga itong si Justine at sinabing kung bibigyan man ako ng cake na galing din sa isang kriminal ay mabuti pang wag na lang daw umano. Sulto pa nga niya itong si Dax at sinabi niyang mai-inlove daw itong si Dax ay dito pa daw sa isang questionabling tao na ito nga daw si Zoe. Sinabi niya rito na palibhasa umano ay pareha sila at magkauri sila dahil isa nga pala siyang kriminal at bagay na bagay silang dalawa.
Atid kasi ni Justine na merong ibang pakay itong si Zoe. Hindi naman niya talaga magugustuhan ang ganong uri na lalaki. Isang mababang uri lang itong si Dax. Gagamitin lang ni Zoe ito para sa kaso ng kanyang ina para makalaya nga ito.